How many love Jesus? Say hallelujah. Hallelujah. Sino naniniwalang God will not fail His children? Tapat ang pangako ng Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, Panginoon, napakabuti mo. Ikaw ang Diyos na tapat. Kailanman na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Salamat at minamahal mo kami. Salamat at tinawag mo kami. Ang buhay namin ay wala, pariwara, magulo, pero nang nakilala ka namin, Panginoon, Ikaw ang nagkumpleto sa amin. Salamat, O Diyos, sa araw na ito maluwalhati ka. Walang ibang maitaas kundi ang iyong pangalan. Walang ibang mapapurihan kundi Ikaw. Ikaw lamang ang kailangan namin sa aming buhay. Ikaw ay sapat na sa amin, Panginoon. Nakikita mo ang iyong mga anak. Palakasin mo kaming lahat ngayong araw na ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kumamay ka ng 2 hanggang 3, sabihin mo, mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. How many of you are happy that you are in the house of God? Alam niyo po, medyo ang puso ko ngayon ay medyo nalulungkot sapagkat konting lungkot lang bilang nanay because my daughter is going home later. Sid, pero she will be back. Siyempre, and we will see her again. But before I preach, I want to call my daughter. Sydney, come here and you say hi to everybody and thank the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. She's been a blessing to us even in these past days. Kasama po namin siya sa ministry. Nagturo din siya sa media and yeah. Sabi niya, Ma, did you put mascara kasi mamaya naku. Go. Yeah, I know since this morning, she's like, you don't cry, okay? You don't cry. And I was like, Ma, I think you're telling yourself that. Because last time her eyelashes came off while saying bye to me at the airport. But anyways, this is my 3rd time here in the Philippines, and this is home. Yeah. It really feels like a second home to me. And I'm really blessed to have a family here, have Mom here, and Daddy Chad, and Tito Boost, Tita Ruth, Ate Love, and of course, my fiance, Jam. Yes, I know. Don't get kilig, okay? It's okay. Anyways, I'm just really grateful. We were able to do the creatives workshop, which is great. Praying for your church, praying for JTG. It's full in here, and that's only because of God, right? And I'm praying for you guys, rooting for you guys all the way. If there's any other help that we need back in the States, let's do it. But I'm just really grateful to be here, and I'm blessed, and I'll be back soon. Wow. Amen. Siguro yung mga magulang, naiintindihan yung aking nararamdaman. Pero mapalad po tayo kasi pinapalawak ng Diyos ang ating pamilya. We want to thank Pastor Andre, Pastor Amilki for allowing Sydney to come over para ay makasama natin din siya. Amen. Praise the Lord. So, diretso na ako sa message natin. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, alam mo ba? Hindi mo ba alam? Sabihin mo, alam mo ba? Mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. There is only one thing that is certain. That is God loves you. Baka hindi mo pa naririnig. Baka yung katabi mo, medyo lito pa. Sabihin mo, God loves you. That is one thing that is sure. Amen? Amen? You matter to God. Everyone in this room is important to God. Maaaring pumunta sa inyo rito, ano bang meron sa akin dito? Ba't ako napunta dito? Some of you might be lost or some of you may napilitan lang na papuntahin dito o kaya naman dahil laging tradisyon. Pero hindi nagkamali ang Diyos na narito ka ngayong umaga. Whether matagal ka na sa Diyos o bago ka pa sa church, ang mahalaga, gusto kong maunawaan mo ngayong umagang ito na mahal ka ng Diyos. Amen. Only God can see your real value. Amen. Alam nyo, ang maganda sa Panginoon, He find worthless people
who has gone hardship and use it for His glory. I've seen that many times. I've seen that hundreds of times. Walang pakialam Diyos kung anong pinagdaanan mo, kung gaano ka kasama, kung anong daming kasalanan mo. Because God is in the habit of looking people that are worthless, that are, sabi ng buhay nila ay meaningless. At ang gagawin ng Panginoon, gagamitin niya yung taong yun para sa kaluwalhatian niya. Kaya yung katabi mo na yan, may pinagdaan ng marami yan. Hindi lang halata. Kasi nakaayos, naka-makeup, ayan na, mga lipstick, ayan na ang magagandang polo. Ang iba dyan ay nagtatago sa mga salamin at mga magagandang ngiti. Pero alam mo, bilib na bilib ako sa mga Kristiyano talaga eh. Kahit may mga pinagdadaanan, alam nila may Diyos sila, natutulungan sila sa lahat ng oras. Amen? Minsan, tingnan natin yung mga tao and we think they are worthless, they mean nothing, but God sees them valuable. Amen? Alam nyo, ang Panginoon naghahanap ngayon. God is looking to and fro and searching sa mga taong hindi perfect. Ang hinahanap ng Diyos, yung mga taong magkukumit sa Kanya. Hello! Kaya ang topic natin ngayon is commit your heart to God. Nasa series pa rin tayo ng commitment. Sabihin mo, commitment! At this is our third Sunday of our series ng commitment. You know, sabi sa 2 Chronicles, sige, pakilagay po dyan. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Okay, dun muna tayo. Sa English, hanapin natin. Pakilagay. The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those hearts are, sabay-sabay, fully committed to Him. Again, naghahanap ang Diyos. God is looking for you. For people, ito ang nasa verse na yan, the eyes of the Lord is searching. He is looking for people na committed sa Kanya. Na ano daw? Fully committed to Him. Bakit daw? Para sila ay palakasin. Para sila ay tulungan. Naghahanap ang Diyos ng mga taong committed to Him para sila ay palakasin, tulungan, suportahan, mahalin, tawagin. Sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya. Hello! Nagmamasid si Yahweh, sabi sa ibang translation, sa buong daigdig upang tumulong sa mga taong tapat sa Kanya. May mga taong tumatakbo sa Diyos, umiiwas sa Diyos, ayaw lumapit sa Diyos. Pero hindi mo ba alam na habang lumalapit ka sa Diyos, the more naman siyang excited na tulungan ka, suportahan ka, mahalin ka. Hello? Huwag na nating antayin na tayo magkasakit pa. Huwag na nating antayin na tayo pumunta pa sa banig ng karamdaman para magbigay tayo ng buhay sa Diyos. Huwag na nating hintayin magkagulo-gulo pa ang buhay natin, magkagulo-gulo pa ang ating mga pamilya para isipin natin na kailangan nating tumakbo sa Diyos para ibigay natin ang buhay sa Kanya. Ang daming tao, naalala na lang ang Diyos nung sila ay nasa banig na ng karamdaman. Alam nyo ba, huwag nyo nang hintayin yun nung wala na kayong lakas. Hanggat may lakas kayo, ang Diyos ay naghahanap ng taong susuportahan niya, ng taong gagamitin niya, ng taong mamahalin niya. Pero may kondisyon, ang sabi niya, yun yung mga taong magiging tapat sa Kanya. Naghahanap siya ng taong ang puso ay para sa Diyos. Sabihin mo sa kanya, heart that is committed to God. Sabihin mo sa katabi mo, heart that is committed to God. Makikita natin dyan sa verse na yan, merong, masasabi natin, may iba-ibang klaseng puso eh. Merong fully committed to the Lord, merong partially committed to the Lord,
Meron naman totally not committed to the Lord. Diba? Yung walang puso sa Diyos, meron mang partial lang. Ito yung mga init-lamig, init-lamig, init-lamig. Hello? Sabi sa Bible, pag init-lamig, init-lamig, isusuka ka. Ang hirap nun, di ba? Kaya mas gusto nila, kung mainit ka na talaga. Hello? So makikita natin yan. Ang question natin ngayon, ano ka dyan? Are you a person who are committed to God? Who are partially committed to God? Or totally not committed to God? The question is your heart completely His? Is your heart is just partially committed to the Lord? Ang dami niyan. Hello? Today, let us examine our hearts, because God is looking and God is searching for someone whose heart is completely committed to Him. Ang topic natin today, again, ang ating series, commitment. Ang tanong ko ngayon, is your heart committed to God? Is your heart completely His? Sino rito ang mga single? Sino rito ang mga naghahanap ng love? Is your heart devoted sa iyong mga lovey dudes? O sa iyong mga, sino rito ang may mga girlfriend, boyfriend? Di ba? You know why? Because our heart is always devoted to someone, di ba? At normal lang yan. Pero may mga taong ang kanilang puso is totally committed sa pera, hello, sa trabaho, yung iba, love life, iba naman career, yung iba naman family. Walang masama po dyan. Hello, sabi mo walang masama dyan. Ang mahirap, pag yan ay inuna mo kesa sa Diyos. You have to put God first in everything. Your number one commitment should be always God. Sinong naniniwala? Put God first in everything. Kaya nga, in all these things shall be added unto you. Kaya nga, God is looking and searching whose heart is fully committed to Him. Why? Because He wants to support that person. He wants to help that person. Gustong tulungan ng Diyos yun. Gustong suportahan ng Diyos yun. Kaya nga, all throughout the Bible, ang verse ng Panginoon, ang sinasabi ng Diyos, hindi nagbabago. Even in the Old Testament, He's looking for a committed person who will put Him to first. Hello? Because, in love ang Diyos sa mga taong devoted sa Kanya. Hindi niya pababayaan. Sabi nga ni David, wala akong nakitang nagbigay ng buhay sa Diyos, ang namalimos at naghirap. Pag binigay mo talagang buong-buo ang buhay mo sa Diyos, hindi ka mamamalimos. Aalagaan ka ng Panginoon. He will not forsake you. He will not leave you. Amen? In Matthew 15:7-9, sabi dito, you hypocrites. Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship in vain. Their teachings are merely human rules. Alam niyo, ang mensahe dito is about religious people. Hello? Jesus is talking about dun lang sa mga taong nag-go through na lang ng ritual. Going through the motions. Amen? Kinasanayan na lang magsimba. Kinasanayan na lang tawagin sila mga born again. Kinasanayan na lang pumunta sa church, ma-involve lang sa mga ministry. Hello? Pero sabi nila, ang puso nila ay malayo sa Diyos. Anong tawag dito? Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Hello? Ang sinasabi dito ni Jesus sa mga taong ito, oo, sinasamba niyo ako, oo, nag-church kayo, but your heart is not completely mine. Your heart is far away from me. Tell yourself right now, is your heart committed to God? Diba?
Alam mo, huwag na tayong tumingin sa tabi natin eh. Let's just judge our hearts. Only you can judge your heart. And God, you know? In Proverbs 4:23, sabi dito, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Anong ibig sabihin nung watch your heart, guard your heart? Ibig sabihin, ingatan, bantayan, with all diligence, with all effort. Above all else, i-prioritize mo. Kaya nga above all else, i-prioritize mo, bantayan mo ang puso mo. Pag sumikapan po nating bantayan ang ating mga puso, bakit ang puso po ay madaling madaya? Our hearts is easily deceived. That's why the Bible said, our hearts need to be guarded. Hello? Kasi sabi dito, everything you do flows from it. Even physically, pag ang puso may problema, ang hirap. Pag puso ang nag-malfunction, patay na tayo lahat. Because everything flows from the heart. Kasi dyan ang buhay natin. Kahit sa pamumuhay natin, lahat ng lumalabas sa bibig natin, gagaling dyan. Di ba? Kung anong nasa puso natin, hindi mo pa rin matatago at lalabas yan. Kahit hindi mo sabihin, may iba nagkakasakit. Dahil hindi niya sabi, lalabas pa rin sa katawan. Yung iba sa atin may sakit, hindi dahil may sakit talaga sa katawan, kundi may sakit sa puso. Oo. Kala mo, di ba, pag depressed ka, may problema ka, meron kang kagalit, meron kang mga bayarin, meron kang stress, wala naman yung sugat na physical eh. Pero mararamdaman mo na lang, bigla kang mahina kasi dito sa puso. Hello, mabigat sa puso. Hello? Kaya sabi, the heart needs to be guarded. Kasi dyan ang buhay natin. Lumalabas kung anong nasa puso. Kung anong nasa puso natin, nandiyan, lumalabas yan. Nagmamanifest sa buhay natin, sa espiritu natin, sa katawan natin. Kaya mahalagang bantayan. Sabi mo sa katabi mo, bantayan ang puso. Why? Because where your heart is, there is your treasure. Hello? It determines even your priority. Malalaman kung anong importante sa'yo. Sabi sa Matthew 6:19-21, for where your treasure is, there your heart will be also. Jesus revealed the truth of a person values most is what in their heart. Hello? Kung ano ay yung binibigyan mo ng halaga, yung time, yung attention, yung action, lahat yan, kung ano yung binibigyan mo ng halaga, yun ang importante sa'yo. Kaya babalik ako, sabi ng Bible, watch or guard your heart. Sabi mo, guard your heart. For from it springs rivers of life. Sino nakakita ng river, ng spring? Umaagos yan, di ba? If the river is polluted, the water is polluted. So if your heart is polluted, your life is polluted. Hello? If your heart is polluted, your life will also be polluted. Your lives will not be right with God. Your decisions will be affected. Nakikinig ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, gising-gising. If your heart is not right with God, our way of living will be affected. It will all be wrong. Sinong naniniwala doon? Kasi sabi ko sa inyo, kung sabi nila sa paglilingkod, puso ang puhunan, totoo yun. Diba? Kasi sa puso, nagsisimula. Kaya nga, ang pinakapundasyon ng ating pagiging Kristiyano is love your God with all your love your God with all your heart, soul, and strength. You should love the Lord with all your heart. Kasama talaga yung puso. Why? Because if you don't love God with all your heart, hindi mo magagawa yung pangalawang greatest commandment. Ano yon? Love your neighbor. Kasi karugtong yan eh. You cannot do the second most important commandment of God, which is loving your neighbor, if your heart is not committed to the Lord. You think you can love God and not love your neighbor? Hindi. Because God is all about people.
God gave His life to people. Importante ang tao sa Diyos. So loving God is committing your heart to Him. Hello? Pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, you will commit your heart to Him. And when you commit to God, you commit to spend time with Him. You commit, you will devote your time, your energy. Hello? Ay lahat naman tayo dito, I know mahal natin ang Diyos. Kaya nga tayo, kahit anong pagod natin, kahit anong antok mo na sa umaga, sabi mo, Sunday ngayon, Lord, mahal kita. Mas gusto ko nasa church kaysa nasa kasalan o nasa binyagan. Mas mahalaga ka sa akin. Sabi mo sa katabi mo, congratulate, you're here. You know? Kapag hindi mahalaga sa'yo, hindi mo bibigyan ng oras. Diba? Kaya kasama sa pagiging committed mo sa Panginoon, yung pagbabasa mo ng Bible, pag-attend mo ng church, hello, pag-commit mo sa ministry, lahat yan, magkakasama yan. Because once you commit your heart to God, lahat yan magfo-flow na. Hello? Para makumit mo ang puso mo sa Diyos, kailangan mahalin mo muna siya. Hello? If you don't love God, alam mo, ang lawak kasi ng pag-ibig eh. Diba? Pag sinabi mong, Lord, I love you, iba yan eh. Minsan nagiging salita na lang yan na common, pero ang lalim ng salitang love. If you really, really love God, you will put Him first in your life. Hello? If you don't love God, listen to me, even young people, you will always struggle with sin. Kasi mahihirapan ka pumili eh. Pero pag mahal mo ang Diyos, malayo ka sa kasalanan. Why? Because sin is pleasurable. Hello? The only way you can overcome sin, you have to love God more than pleasurable things. You have to love God more than pleasure. Nagets nyo? Andyan ba kayo? Naikinig ba kayo? The only way you can overcome sin is to love God more than pleasure, kasi masarap ang kasalanan. Sa una. Kaya binili ng tayo ni Daddy Bishop dyan eh. Huwag mong hayaang pumasok sa puso mo ang kasalanan. Sa una, maganda yan, masaya, parang feeling mo masaya. Pero at the end, yan ang magbabagsak sa'yo. Kaya habang maaga pa, kung tinutukso ka ng kaaway, humingi ka na ng prayer sa mga taong concerned sa'yo. Ilapit mo na ang puso mong higit sa Diyos. You know why? Kasi grabe, pag nalubog tayo sa kasalanan, kapatid, ang hirap makaahon. Ang hirap. Lalo na alam mo na ang salita ng Diyos. Lalo na alam mo na ang tama't mali. Hello? Kaya kailangan talaga si Jesus Christ nasa puso. Sabi mo, si Jesus nasa puso. Kaya sabi, sino nagmamaneho ng buhay mo? Totoo yun eh. Sino may hawak ng manobela ng puso mo? Sino nagpapatakbo ng puso mo? Kung ikaw yan, ang takbo niyan, magulo. Hello? Because you cannot really commit your heart to God or love God until Jesus really enters your heart. Because only Jesus can change your heart. Only Jesus can change us. Hello? Alam nyo ba, may kwento dyan. In 1 King 11:14, for it came to pass when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods. And his heart was not perfect with the Lord his God, and was the heart of David his father. Si Solomon, nagsimulang mahal niya ang Diyos. Kaya nga nag-appear ang Panginoon kay Solomon twice eh. Tinanong pa nga siya, anong gusto mo, di ba? Pero, nung siya ay tumatanda na, dahil si Solomon sa dami ng asawa niya, yung mga asawa niya, inalayo siya sa Panginoon, itinurn siya sa mga idols.
At yung puso niya na tainted, narumihan ng puso ni Solomon. Kaya sabi ng Panginoon, hindi katulad ng puso ng tatay niya. Alam niyo ba, hindi porket mahal mo ang Diyos noon, ganoon pa rin siya kamahal ngayon. Pwedeng mabago ang puso mo. Minsan akala mo lang, dahil dati mainit na mainit ka, tapos ngayon, easy-easy ka na lang. Akala mo yung puso mo, ganoon mo pa rin kamahal sila, pero hindi mo alam, palayo ka na ng palayo. Hello? Si Solomon nagsimulang maayos eh. Pero nag-end up ng malayo ang puso ng Diyos sa kanya. Sabi, hindi katulad ng tatay mo. Pwedeng mabago ang puso. This means that we really have to watch our hearts. Because it can happen to anyone. Sabi ko nga sa inyo, kahit si Solomon tinanong siya ng Diyos, anong gusto mong ibigay ko sa'yo? Because once in Solomon's life, he is devoted to God. Pero nung tumanda siya, natukso siya ng kung ano man, ng pera. Marahil sa atin, huwag nating hayaang mangyari sa atin to. Because success, fame, money, pleasure, hello, girls, 3 G yan girls, gold, glory. And ngayon, girls, guys. Totoo. Papalayo sa'yo sa Diyos yan. Pwede ba mangyari sa atin to? Pwede. Na minsan committed tayo sa Diyos, pero dahil sa pleasure of this world, our hearts that once devoted to God can be tainted? Oo, pwede. Pero basahin natin sa verse, sabi doon, hindi katulad nung puso ng tatay niyang si David. Hello? Hindi niyo ba alam, si David, ito sabihin ko sa inyo, hindi perfect, katulad natin. He has committed some of the ugliest sin. Ano yon? Adultery, deception, murder. Hello? But the end of David's life, God described him in Acts chapter 13:22. A man after his own heart. Nakita ko ang puso ko kay David. Anong ibig sabihin nito? Ang puso ni David hindi perfect, pero binigay niya sa Diyos. Hello? Pag binigay mo ang puso mong totally committed kay God, it will convict you, change you, it will bring you to repentance, it will humble you. Hello? Alam ni David ang sikreto. Hindi siya perpekto, pero alam niya ang puso niya sa Diyos. Sabi niya, Lord, hindi ako nagkasala kahit kanino man sa'yo lang. Create in me a clean heart, O God. A clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence and restore the joy of thy salvation. Ayun ang pagkakaiba ni David Alam mo, ang magkakaiba lang sa atin, sa ating bawat isa, lahat tayo, we were once miserable. We are all going to hell. Pero ang magkakaiba lang sa atin, alam mo kung ano? Kapag naging humble tayo, ibinigay natin ang puso natin sa Diyos, at sabihin natin, Lord, I repent, I humble myself, I give my heart to you, I commit my heart to you, that will make the difference. Because a man, a person, whose heart is committed to God, somebody say, committed to God, knows how to repent. Hello? God loves you. Sabi mo sa katabi mo, God loves you. And He wants your heart to be committed to Him. Huwag kayo matakot mag-commit sa Diyos. Naku, pag nag-commit ako sa Panginoon, mawawala na ito, mawawala na yung oras ko, yung time ko, naku naman. Huwag kayong matakot mag-commit sa Diyos. Kasi sabi niya, naghahanap ako ng mga taong totally committed to me. Para ano? To strengthen them, to support them. Hello? Alam mo, sino rito may mga asawa? Kapag mahal mo ang Diyos, di ba lumalawak din ang pag-ibig mo sa asawa mo? Hello? Pagkatabi mo yung asawa mo, sabi mo, I love you, darling. O, hindi mo asawa yan, wag mong I love you. When you love God with all your heart, your capacity to love also grow, di ba? Kapag hindi ka committed sa Diyos, ang puso mo malayo sa Diyos. Mahihirapan kang magmahal ng kapwa.
Alam mo, yan ang mga sikreto ng mabubuting tao. Mahal nila ang Diyos. Sikreto ng mga mabubuting tao, yung talagang, alam mo, may nakita na ba kayong tao, sa sobrang bait niya, parang feeling nyo, si kabaitan nagkatawang tao. May ganun eh. Sobrang bait talaga. Nung nakausap mo, malaman-laman mo, talagang mahal niya ang Diyos. Takot siya sa Diyos. Ayaw niya makasakit ng kapwa. Ako meron po akong kilala. Sabi ko, tong tao na to, parang si kabutihan nagkatawang tao. Hindi po siya sobrang bait, kinuha ni Lord. Eh, nasa isip niyo talaga. Hindi, talaga. Sabi ko, hindi marunong magalit. Lahat ng nangyayari sa kanya, sabi niya, may purpose si God. Pag nagsalita, di ba? Malumanay. Sabi ko, grabe naman tong taong ito. Pag nakilala mo talaga ang Diyos, alam mong Daddy Bishop, nung siya po hindi pa born again, wala siyang pakialam sa, hindi siya people person. Ayaw niya makipag-usap kahit kanino. Ganun si Daddy. Very siya, may tawag doon eh. Introvert ba yun? Yeah, introvert. Pero nung na-born again si Daddy, Bishop, yung ating daddy, lahat pinahalagahan niya na. Minsan nakikita namin kausap, nagbebenta ng balot, nagbebenta ng basurero, ka-fellowship ng daddy ko, 2 hours, galing sa kulungan. Sabi ko, Daddy, ano ba? Kausap parang may ganun na, hindi, importante sa Diyos yan. Ganun siya. Hello? Alam mo, the more nakilala mong sarili mo, kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo, kung gaano kanya pinatawad, gaano kanya minahal, pag na-realize mo to, matututo kang magmahal sa kapwa. Pero pag mayabang ka, sabi mo, well, nakilala ko si Lord, medyo mabait-bait na ako, hindi naman maayos. Hindi, lahat tayo pa impyerno. Kung ma-realize mo lang kung gaano kamahal ng Diyos, iniligtas ka niya mula sa kapahamakan, lahat tayo magiging mabuti sa kapwa. Hello? Ano nangyari kay King Asa? Itong verse na to is about King Asa. Sabi, the Lord is searching through and fro, di ba? Searching for people who are committed, fully committed to Him, to strengthen them, to help them. Kwento to ni King Asa, if we will move backward, ang kwento niyan, si King Asa yan. Nung siya ay naging hari, he did what is good and right with God. Sabi sa 2 Chronicles 14:2-4, Asa did what good and right in the eyes of the Lord his God. He removed the foreign altars and the high places, smashed the sacred stones and cut down the Asherah's pole. He commanded Judah to seek the Lord, the God of their ancestor, and to obey His laws and command. Alam nyo, itong si Asa, kaya sinabi ng Panginoon, kasi nagkamali siya on his old age. So, nung una, ginawa niya yung tama. Pero at the end, doon sa 2 Chronicles 16:9, naghahanap ang Diyos ng totally committed. Ang karugtong nun, but you have acted foolish. Anong ginawa mo, Asa? Bakit foolish, nagpaka-eng ka? Alam mo na yung sikreto, di ba? Hello? Alam mo yung foolish, di ba? Nakakalimot, nawawala sa sarili. Nung si Asa, ang puso niya ay committed sa Panginoon, totally in love with God, totally devoted to the Lord, meron kang matututunan kay Asa. Doon sa 2 Chronicles 14:2-4, he get rid of all the idols. He seek the Lord. Sabi dyan, no? He removed the foreign altars, yung mga idols. He seek the Lord. Sabi dyan, kasi he commanded Judah to seek the Lord. And Asa, sinusunod niya ang law and commandments ng Panginoon. Yan yung mga sikreto ni Asa kung bakit siya blines ng Panginoon. Bakit siya sinamahan ng Diyos? Because he get rid of all the idols. He seek the Lord. Natutunan ni Asa yung sikreto. Pero nung tumanda siya, nakalimot siya. You know, ako magulang po ako. Hindi ako natatakot sa mga anak ko, lalo na yung anak ko si Benjamin. Sabi nila sa akin, ba't mo pinasok sa school na yan? Ang dami mga addict dyan, ang dami mga loko-loko dyan. It's not about just the environment. When you know how you have raised your kids, bakit hindi ang anak natin hindi mapapariwara? Hindi magkukumit ng fornication, hindi magda-drugs.
Mahirap sa magulang pigilan ng anak, lalo na lumaki na. Lalo na sa kanilang paglaki, normal na lang ang kasalanan. Lalo na sa mga kabataan. Ang tingin nila sa pagiging gay, pagiging LGBTQ is normal, tanggap ng society. Pero pag hindi mo tinuruan ng anak mo magmahal sa Diyos, maliligaw yan. Maliligaw talaga. Yung anak ko, bata pa lang siya, sabi ko, hindi ako matatakot, Lord, kung saan man siya mapunta kasi tinuruan ko siyang magmahal sa'yo. Tinuruan kong i-commit niya yung puso niya sa'yo. And even my other sons, meron siyang seed ni Lord sa heart niya. He will not totally abandon God. Kaya mga magulang, teach our children to commit their heart to God. Kasi someday, mapapalayo sila sa atin, hindi ka matatakot kasi alam mo na tinuro mo yung tama. Kasi sa buhay nila, they will encounter problem. Parang tayo, they will encounter problem. Even Asa, hindi porket sumusunod sa Diyos, hindi na siya nag-encounter ng problem. At ngayon din tayo. Hindi porket committed ang heart natin sa Diyos, wala nang problema. Hello? Because God didn't promise us to exempt us sa problema. Hindi na nga ako ang Diyos na anak, wala ka na ma-receive na problem, ha? Kasi tinanggap mo na akong Panginoon at Diyos at tagapagligtas. God didn't promise to exempt us in problems, but He promised to give us strength. He promised to never leave us nor forsake us. In fact, gagamitin ng Diyos ang problema to make you a better child of God. A stronger individual for the Lord. Hello? Tama ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, gising ka pa ba? Hello? Nung nagtagumpay si Asa, dahil sinunod niya ang Diyos, yung kanyang kaaway na gustong sumakop sa kanya ang mga Ethiopian, hindi na sila naka-recover. Niligtas sila ng Panginoon. They have victory. But in 2 Chronicles 16:1-2, in the 36th year of Asa's reign, Baasha, king of Israel, went up against Judah and fortified Ramah to prevent anyone from leaving or entering the territory. Basahin niyo yan pag uwi niyo. Asa then took the silver and gold out of the treasures of the Lord's temple at ginawa niyang, pinang-trade niya. Ginawa niyang parang pang peace treaty. Nung si King Asa ay 36 years nang naging hari, nakalimot na siya. Naka-experience siya ng maraming victory, naka-experience siya ng maraming success in life. Nakalimutan niya nang iput ang confidence niya sa Diyos. Anong ginawa niya? Yung confidence niya sa security niya, sa pera. Sabi niya, sige, para maging maayos tong labanan na to, bigyan ko na lang ng malaking pera to. Hello? Asa put his confidence in, not in God anymore, but in money, in gold. Nakipag-areglo siya. At dahil doon, sa kwento na yan, naging successful ba si Asa? Oo, pero hindi yun ang plano ng Diyos sa kanya. God has a better plan for King Asa. Sabi sa 2 Chronicles 16:7-8, the prophet said to Asa, because you rely on yourself. Sabi dito, because you rely on yourself and not the Lord your God, kailanman ay hindi ka na mawawalan ng war. Hello? Kaya doon lumabas yung verse na naghahanap ang Diyos ng totally committed sa Kanya. Bakit ko sinasabi sa inyo itong kwento na to? May darating sa buhay natin na magte-test ng commitment natin sa Panginoon. Kahit successful ka na ngayon, feeling mo victorious ka ngayon, pag nakalimot ka sa Diyos, hindi yan ang best ng Diyos sa'yo. God's plan for Asa is total victory. Oo, nagtagumpay siya, pero hindi yun ang plano ng Diyos sa kanya. Meron pang mas higit. Meron pang mas higit na plano ang Diyos. Sabi doon sa verse, if you will continue to read it in 2 Chronicles, sabi doon, naalala mo nung dati, nung bata ka pa. Dati, nung bata ka pang nagre-reign.
dating bata ka pa naglilingkod sa akin. Di ba, umaasa ka sa akin lagi. Pero ngayon, na meron ka ng success, may pangalan ka na, may victory ka na, hindi ka na umasa sa akin. Umasa ka na lang sa gold mo para makipag-ayos. You know what? Success in our lives brings pride. And when pride comes, listen, when pride comes, papasok ang idolatry. And when idolatry enters your heart, mapupulit na ang puso mo. Hello? Because idolatry means undivided heart. Idolatry, anything that takes the place of God in your life is idolatry. Hello? Anything that takes the place of God in your life is idolatry. Ano bang mas mahalaga sa buhay mo kaysa sa Diyos ay idolatry. Ask ourselves today, meron ka bang mga idol sa buhay mo? Yung mas mahalaga kaysa sa Diyos. Paano mo matetest kung may idol ka? Na kanino ang confidence mo? May kilala ka na bang tao pag walang pera, laging galit? Wala sa wisyo. Naiiba ang mood. Nawawala ang pagkakristyano. Simpleng bagay, pero matetest mo na ang happiness niya, ang joy niya sa pera. Matetest mo yan. Hello? Where do you take your security? Where are you putting your security? Sa pera, sa money? Sa pamilya mo? Sa karir mo? Sa relationship mo? Nawala lang si ganito, nag-break lang kayo, naloka ka na. Hello? Where do you put your confidence will become your idol. Kaya nga you cannot serve two master, God or money. Isa yan, money, isa yan. Ano pang test kung may idol ka sa buhay mo? What makes you happy? What really makes you happy? Hello? If only God gives, Lord, if only you can give me a house, I'll be the happiest. Nagkabahay, hindi pa rin masaya. Lord, kung ako lang makakapag-abroad, masayang-masaya na ako. Nagkapag-abroad, hindi pa rin masaya. Panginoon, kung ako lang bibigyan mo ng ministry, masayang-masaya. Nagka-ministry, wala pa din. Hello? Lord, kung ako lang ay magkakaanak, okay, nagkaanak, hindi pa rin yun ang total happiness. Hello? May mga single, sabi, Lord, makapag-asawa lang ako, kompleto na ang ligaya ko. Tanong mo yung mga nag-asawa, hindi naman kompleto. Hello? Oo, sasaya ka. To be honest, but it will not bring you total joy. Hello? When you're single and you're not happy, don't think that you will be married and you will be happy. Hello? But when you have Jesus, whether single or married, you will be complete. Somebody say hallelujah. A life without Jesus, single or married, is sad. Rich or poor is miserable. It doesn't matter. May bahay o wala. Pag wala ang Diyos, hindi masaya. Because idols can never complete you. Kung mas mahalaga sa'yo ang karir mo, darating at darating ang panahon, mawawala yan. Ano ka na? Saan ka na? The one thing you thought that will complete you is totally will become an idol aside from Jesus. Kapag in-idolize mo ang isang bagay higit sa Diyos, it will bring you misery. Totoo po yun. Alam mo ang last test, isa pang test kung may idol ka sa buhay mo. Kapag may isang bagay na inalis ang Diyos sa'yo at nabago ang pagkatao mo, lumayo ka sa Diyos, nabago ang puso mo, ina-idolize mo yan. Alam mo, bilib na bilib po ako kay Mami Bishop. Kasi when Daddy was taken away from her, sobrang lungkot talaga ni Mami. Pero alam mo,
Kahit sobrang mahal niya si daddy, even she loves daddy so much, hindi nagbago si mami sa Diyos. Mas lalo pa siyang naglingkod. Mas lalo pa siyang lumapit sa Panginoon. Doon ko na-realize, ang mami ko palang, number 1 talaga sa kanya, hindi daddy ko, si God. Hello? Sabi ko, mami, ngayon ko naintindihan, your true joy, although namimiss mo si daddy, your true joy is God. May mga magulang, alam nyo, whether you like it or not, ina-idolize natin mga anak natin. Mas importante ang anak natin kaysa sa Diyos. Magugulat kayo. Huwag yung hintayin na itest kayo ng Panginoon. Hello? Hindi naman kunin, pero bibigyan kayo ng trials ni God. Unahin nyo lagi ang Panginoon. Na-experience ko yun at a very young age. Si Jamin is only 3 years old. Sabi sa akin ni Daddy, punta ka ng Japan, mag-start ka ng church doon, samahan mo yung ate mo. Ko, ha? Sabi ko, iwanan ko si Jamin. 3 lang siya. Sabi niya, don't worry about Jamin. Sabi niya, just go there and help your sister to start a church. Iyak ako na iyak. Pagdating ko sa Japan, naku, sobrang depressed. Yung time na yun, 20 years ago, sabi ko sa inyo, wala pang marunong mag-English sa Japan. Talaga naman yung spirit of depression nandun na. Malayo lang ako sa anak ko ng 1 araw, 2 araw, 1 linggo, nababaliw na ako. Pero nung ko na-realize, kaya ko pala, kasi una si Lord. Hello? Iiyak ako, sabi ko, Daddy, namimiss ko na si Jamin. How's Jamin? Tumatawag kay Milky. How's Jamin? Okay naman siya. Pero sabi ko, nandito ako, kailangan may pinagagawa si Lord sa akin. Una pa rin ang Panginoon. Pero hindi pinabayaan ng Diyos. Hindi pinabayaan ng Diyos ang anak ko. You know, you must learn to trust the Lord. Because at any moment, yung pinahalagahan mo, you can lose it. Truly. Isang undoy lang yan. Yung BMW mo, yung Mercedes-Benz mo, yung bahay mo, isang undoy. Isang earthquake. Pero kung sabi mo, Lord, take it or not take it, mahalaga nandito ka. Minsan, tinatest din tayo sa ministry. May mga tao, tanggalan mo ng ministry, ay wala na to. Wala na, personalan na to, pastor, grabe. Yung iba, position. Iba, accomplishment. You know, our dignity, integrity, it cannot save us. Our dignity, our integrity, it can be tarnished in a moment. Totoo. Kahit yung accomplishment mo ng pagkatagal-tagal, isang beses ka lang magkamali, yung tao, hindi na makikita yan. Ang makikita na lang na isa mong pagkakamali. Kaya wag kang mag-trust dyan. Dami kong pinag-aralan, ang ganda nung nakaraan ko. You don't know. Hello? Anything that is na pinahalagan mo higit sa Diyos, idol. Kaya commit ourselves to the Lord. Commit your heart to God. Because only He can satisfy us. Only God can complete you. Yung movie na ni Tom Cruise noon, sabi niya, you complete me. It's not true. Nung nakita ko si Kuya Chad, kahit kamukha niya si Jesus, Daddy, mahal kita, pero mas mahal ko si Lord. Kahit everyday with Jesus ako, kasi kamukha ni Lord, ni Kuya Chad si Jesus. Napapagising nga ako, sabi ko, wow, everyday with Jesus ako Nakukonvict pa ako minsan, Lord, sorry. See? Pero hindi. Ibigay mo ang confidence mo, ang buong lakas mo, ang buong buhay mo sa Diyos. Sa Kanya ka umasa. He will take care of us. Naghahanap ang Diyos. Sabi, God is searching. Sino kaya dito na kahit walang sasakyan, kahit dumating ang problema, dumating ang mananatiling tapat sa akin, kasi hindi ko siya pababayaan. Dumating man ang sunog, masusunog ang lahat ng bahay, yung bahay mo nakatayo. Kasi alam ng Diyos ang puso mo. Hello! So babalik ako sa 2 Chronicles, sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo para palakasin ang mga taong tapat sa Kanya. For the eyes of the Lord is searching throughout the world, throughout the earth, so He can show Himself strong. I will never leave you, never forsake you, mga kabataan. Huwag kayong mag-antay na tumanda pa kayo. Lord, hindi pa namin nararanasan ang party sa labas. Hindi pa ako nakakapag-drugs. Hindi pa ako nakakapag-ecstasy. Hindi pa ako Huwag mo nang intayin yan para ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Lord, di ko man lang natikman yung beer.
Mapalad ka. Bata ka palang, kinumit mo na ang buhay mo sa Diyos. Sasamahan ka ng Diyos hanggang sa iyong paglaki, hanggang sa ikay tumanda. Hello? The more you commit yourself to God, the more na nakikita mo ang kasalanan. The more nalalayuan mo ang kasalanan. Kasi sa Diyos ka nakatingin. Yung mga taong ang puso malayo sa Diyos, malapit sa kasalanan. Hello? Pero the more na kinukumit mo, na araw-araw binibigay mo ang heart mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo kung unahin ka. Sabi, paano ko pa ikukumit ang heart ko kay God? Pag dumarating ang mga situation, unahin mo lagi ang Diyos. May mga bagay na desisyon ng buhay mo, unahin mo siya. Hello? Commit yourself to God. Why? Because only Him, only through Him, you can find your real purpose. Your true joy, your existence. Hello? Huwag kang matakot mag-commit ng heart mo sa Lord. Kasi sabi niya, hinahanap niya ngayon eh. Kasi bakit? Palalakasin niya. Tutulungan niya. At akapin niya. Tayong lahat ay tumayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, right now, nakita mo ang mga anak mo. Nandito sila ngayon. Lord, some of us,